Hello, kamusta na tayong lahat? I praise my holy God, my Father, the Alpha and the Omega, Yahweh, the Creator of heaven and earth, for His faithfulness to us. And He created us in His image and likeness. And so if our Father is righteous and holy, we must be righteous and holy as well. And how can we do that? We can do that by trusting in Jesus Christ. Our Father sent Jesus Christ to us to be the mediator, the only mediator to our Father. He's the Redeemer, the Lamb of God, the one is writing our names in His book of life. And He is the coming King, si Jesus Christ. He also forgives sins like the Almighty Father. And so Jesus Christ is also God. I want to reiterate that over and over again, because He is God and He will judge us at the last days. Nakalagay yon sa book of Revelation. Kaya ko inulit-ulit yon. It's because there are people who don't want to believe in Jesus Christ. Now, if you don't want to believe in Jesus Christ, you are disobeying the Almighty Father. Our Father said, He is my Son. Listen to Him. So kung hindi tayo makikinig kay Jesus Christ, we are being disobedient to our Father. And Jesus is the one writing our names in His book of life. So how can we enter heaven if we don't acknowledge Jesus Christ as God, as the only mediator to our Father? And I thank the Holy Spirit for His guidance, for His comfort, for the strength. Every day, He's comforting us. So, dun din, malalaman natin, because Jesus Christ sent us the Holy Spirit. So, Jesus Christ is also God. Kasi, pwede niyang ipadala sa atin. Sabi ni Jesus Christ, ipapadala ko sa inyo. Meaning, may desisyon din si Jesus Christ. Huh? So, those religious leaders who don't want to acknowledge Jesus Christ as God, mali kayo. You're not reading the Bible. Huh? We must read the Bible. Hindi mga pamphlets or leaflets ang babasahin natin. Read the Bible to get to know more about our Father and of Jesus Christ and the Holy Spirit. Ang tawag ni Jesus Christ sa Holy Spirit, He. Ibig sabihin, iba ang Holy Spirit. Iba si Almighty Father, iba si Jesus Christ. Naintindihan natin. So last time, we read 1 Samuel chapter 27. So it's about when David allied with the Philistines. So, sa early part ng life ni David, ang nakalaban niya at napatay niya si Goliath, isang Philistine from Gath. Kasi yung Philistine, malaking lugar yon, limang kingdom yon, no? Gath, Ekron, Ashkelon, Gaza, nalimutan ko na iba yung isa. Pero 5 yon. Ngayon, si Goliath ay isang Gath, no? Pero saan nag-seek ng refuge or ng help si David when Saul was hunting him kay Achish, king of Gath? Inalaw ni Almighty Father. Inalaw ni Almighty Father na si David
tumira sa land ng mga Philistines. Sa Ziklag, ibinigay ni Achish ang Ziklag. It used to be a land of the Philistines, no? Yung Ziklag. But since David asked for a land para sila titira sa Philistine, si Achish, king of Gath, ibinigay sa kanila yung Ziklag. Kasi hindi titigil si Saul sa paghahanap kay David. So, thrice na, 3 times na gustong ipin ni King Saul si David sa wall. Nabasa natin, di ba? And then, he was hunting David twice din, di ba? Yung una, yung ginupit ni David, yung robe ni King Saul habang siya ay nandun sa loob ng cave. Hindi alam ni King Saul na nandun sa loob ng cave si David and 600 men of David. So anong ginagawa ni King Saul doon? Siya ay gumagawa ng kanyang private moments. He was attending to his needs, private needs. Hindi niya alam, akala niya na may privacy siya. Pero nandun pala mga 600 men, no? So, yun yung una. At kinausap ni David si King Saul na siya ay isang dead dog, ay pulgas, ay flea. Sa i-compare kay King Saul. At doon na-pacify si King Saul. So, sabi ni Saul, hindi na niya i-hunting si David. And then, sumunod na pagkakataon, nagbago ang isip niya, bumabalik sa kanya yung galit sa puso niya, hinahunting na naman niya. So, twice na niya, no? Na sinave ni David yung buhay spared the life of King Saul. Dahil yung pangalawa, yung sword or spear, nasa uluhan ni King Saul habang natutulog. Pero hindi siya sinaktan ni David. Dahil kinikilala niya bilang isang anointed by the Almighty Father. May respeto si David. Ilang beses na ibinigay sa kanya, or ilang beses na binigay ni Almighty Father kay David ang chance to kill Saul, pero hindi ginagawa ni David. So, wise decision ang ginagawa ni David. So, it's a test for David. Kung magkakaroon ba siya ng hatred sa puso niya. Test kay David yun. So, dito ngayon, kaya lumipat siya ngayon, itong si David, sa land of the Philistines, sa Ziklag. So, naging ally niya or kakampi niya yung mga Gath. Kasi Gath lang naman pero yung other kingdoms of the Philistines, hindi naman niya kakampi, kundi yung king lang ng Gath, si Achish. So, dun sa Ziklag, kasama ni David ang kanyang dalawang wives, si Ahinoam tsaka si Abigail, na widow ni Nabal. Na alam natin na si Nabal ay namatay. So bago siya namatay, na stroke siya, no, si Nabal. At pag gumagawa si David ng mga raid or plunder, hindi niya sinasabi kay Achish yung totoo. Kasi pag nalaman ni Achish ang totoo na malakas si David, matatakot si Achish. Magiging guarded si Achish. So hindi niya sinasabi kung anong mga lugar ang kanilang mga pinupuntahan. So walang definite location niya na sinasabi or sinashare kay King of Gath or Achish, yung lugar na pinupuntahan niya, like against the southern area of Judah or against the southern area of Jerahmeelites,
against the southern area of the Kenites. Hindi niya sinasabing mga Amalekites ang pinupuntahan ko, or Gershites or Girgashites, no? So dito tayo sa 1 Samuel chapter 28. So palit-palit na yung story about kay Saul, story about dun sa side naman ni David. Side ni Saul, side ni David. Dahil ang nagsulat ng Samuel or Book of Samuel, sa early part ay si Samuel. Siya yung secretary. Dahil alam naman natin ang author of the Bible, si Almighty Father. And then, ang sunod ng mga secretary ay si Prophet Gad at saka si Prophet Nathan. No? Yung, itong after na mamatay ni Samuel. So, ang nagsulat na, or ang naging secretary na ay si Prophet Gad at saka si Prophet Nathan. So, basahin natin itong 1 Samuel chapter 28. Now, it happened in those days that the Philistines gathered their armies together for war. So, alam natin na si David nasa pangangalaga ng mga Philistines. Ngayon, nagagather ang mga Philistines for a war against the Israelites. Alam natin na si David ay from the tribe of Judah, isang Israelite. No? Now it happened in those days that the Philistines gathered their arms together for war to fight with Israel. And Achish said to David, "You assuredly know that you will go out with me to battle, you and your men." Alam mo, di ba? Sabi ni Achish. Alam mo, di ba? Na kasama ka namin sa battle. Ikaw at saka yung mga tauhan mo. Kakampi ka namin, kasama ka namin. Ang kalaban natin, Israelites. So, ang kakalabanin ni David and his men, na mga paraw sila mga Israelites, ay yung kanilang mga kapatid. So, nagkaroon dito ng dilema si David. Hindi naman sinasabi rito, hindi nakalagay dito sa Bible na may dilema si David. Pero meron siyang dilema, nagtatalo ang kanyang puso at isipan, Lord, ano ang gagawin ko, Lord? Tulungan mo ko, Lord. No? Verse 2. So David said to Achish, "Surely you know what your servant can do." Hindi niya siya sabing, oo, sasali ako sa battle sa inyo, kakalabanin natin yung mga Israelite. Hindi ganun ang sabi ni David, kundi ang sabi ni David, alam mo kung anong magagawa ko. Yun ang ibig sabihin na, surely you know what your servant can do. Alam mo kung anong magagawa ko. And Achish said to David, "Therefore I'll make you one of the chief guardians forever." Kung sa ganon, gagawin kitang chief guardian ko forever. Isa sa mga chief guardian ko. Sabi ni Achish kay David. At merong nagtatalo yung puso at isip ni David. Dahil ang mga Israelites, mga kapatid niya. So, lalabanan ko ba yung mga kapatid ko? Lord, ano bang gagawin ko rito? Nakatira ako sa land ng mga Philistines. Dito kami nag-i-stay ng mga tauhan ko. Paano ang gagawin ko? At si David, no, kasama niya si Abiathar. Kasi Abiathar, meron na siyang dalang ephod. At sa ephod, alam natin nandun ang Urim and Thummim. So yung mga decision making ni David, hindi lang sinusulat dito, no? Hindi lang nakalagay dito. Pero syempre, yung decision making ni David, lagi niyang kinakonsult si Almighty Father. Using the Urim and Thummim. Aware naman kayo, di ba, kung ano ang Urim and Thummim? May mga Christian, hindi sila aware kung ano yung Urim and Thummim. So ako, lately ko lang din nalaman, no? Na ang ephod, merong breastplate. And underneath the breastplate, yun yung Urim and Thummim, yun ang kinakonsult ng mga priest kung ano ang mga desisyon na gagawin nila
paano sila magja-judge, kung sino ang mauuna, kung paano nila hahatiin ang lupa. Yun ang ginagamit ni Almighty Father to communicate with the priest and high priest. Ngayon, ang high priest natin, sino? Si Jesus Christ. We don't need the Urim and Thummim anymore. And that's the reason why we cannot find the Ark of the Covenant or the ephod. Nasaan na ba yung ephod? Wala na ba yung ephod? Wala na. Dahil si Jesus Christ, lahat ng mga bagay dito, Ark of the Covenant, siya si Michael. Michael means who is like God. Si Jesus Christ is like God. Kapareho ng ugali, no? Na nasa book of Daniel. At saka siya rin yung branch of righteousness na from the lineage of David. So maraming mga pangalan si Jesus Christ. All throughout the Bible, binabanggit si Jesus Christ as proof that Jesus Christ is God. So verse 3 na tayo, no? Now Samuel had died. So nung time natin, diba, patay na nga si Samuel. So hindi na makapag-consult si Saul, or kung makapagtanong dahil si Samuel ay isang prophet, no? So usually, how do people communicate with the Lord in those days? Si Almighty Father, He communicated with the people through visions, dreams, through the prophets, through the Urim and Thummim. Now Samuel had died, and all Israel had lamented for him and buried him in Ramah, in his own city. And Saul had put the mediums and the spiritists out of the land. Pinapatay lahat ni Saul, or King Saul, lahat ng mga mediums and spiritists. Yung mga medium, kaya tinatawag na medium, kasi gitna, nakikigitna. Kaya medium, example, small, medium, large. Hindi siya small, hindi siya large. Ano siya? Medium, nasa gitna lang. Hindi siya small, hindi siya large. Or, pag sasabing medium or media, pumapagitna ka sa mga tao at sa mga technology. No? Technology. Kaya, media. No? So, medium, ito naman, medium na to, pumapagitna naman siya sa land, sa spiritual place, at sa physical place. Kaya sabing medium ang tawag. Naintindihan? Nakakaintindi. Pero hindi gusto ni Almighty Father ng mga mediums and spiritists. Dahil it's abomination, it's unrighteousness, it's unclean. So, nung time na to, wala nang mga mediums and spiritists, pinapatay lahat ni Saul. Verse 4. Then the Philistines gathered together and came and encamped at Shunem. So Saul gathered all Israel together. So nagre-ready na yung mga Philistines. They gathered at Shunem. Shunem means two resting places. Ito naman si Saul. So Saul gathered all Israel together and they encamped at Gilboa. Ang kampo naman ni Saul nasa Gilboa. Gilboa means boiling springs. Kaya boiling springs ang tawag sa Gilboa dahil nandun yung fault line. So malapit sa na may volcano. Pero hindi siya malapit sa volcano, yung Gilboa. Pero may fault line doon at meron doong mga hot spring. Kaya ang lugar na to, ang tawag ay boiling spring. So malapit siya sa Great Rift Valley, binabasa ko, which is known for volcanic activity.
No? Kaya Gilboa means boiling springs. Tuloy natin. When Saul saw the army of the Philistines, he was afraid, and his heart trembled greatly. Kinabahan si Saul. Nakita niya ang daming army, ang mga Philistines. Takot siya, no? Bakit siya natakot? Wala sa kanya si Almighty Father. Verse 6, and when Saul inquired of the Lord, nagtanong si Saul kay Almighty Father. The Lord did not answer him. Hindi sumagot si Almighty Father. Hindi sumagot si Almighty Father. Dahil usually sumasagot si Almighty Father to dreams. Basahin natin, ano? And when Saul inquired of the Lord did not answer him either by dreams or by Urim or by the prophets. Magsasabing by the prophets, dreams or visions, no? Dreams, ganun makipag-communicate si Almighty Father. Nung dito sa Old Covenant, sa Old Treaty, sa Old Contract. Ngayon, since dumating na si Jesus Christ, New Contract, New Covenant, New Testament, si Jesus Christ na. Kung kakausapin natin si Almighty Father, gagamitin na natin ang name ni Jesus Christ. Kaya nga, di ba nakalagay sa Bible, use my name when you talk to the Father. Saan nga ba yun? Nakalagay sa John chapter 14 verses 13 to 17. Whatever you ask in my name, that I will do, that the Father may be glorified in the Son. If you ask anything in my name, I will do it. If you love me, keep my commandments. Kung mahal natin si Jesus Christ, we must keep His commandments. At kung magpe-pray tayo, gagamitin natin ang pangalan ni Jesus Christ. Because si Jesus Christ, siya ang high priest, siya ang the only mediator to the Almighty Father. So, Jesus Christ is also God. At si Jesus Christ, no, basahin nyo kasi yung book of Hebrews, andun lahat yung proof of the powers of Jesus Christ. Binigyan si Jesus Christ ng power, dominion, and authority by the Almighty Father. Heaven and earth ang binigay ni Almighty Father kay Jesus Christ. Sa religious leader ninyo, hindi ganon. Ha? Self-proclaimed prophet lang yung mga religious leaders ninyo. Hindi nakasulat sa Bible. Kayo-kayo lang yan. Inimbento nyo lang yan. Kailan ba na itatag yung inyong samahan? Bago lang yan, di ba? Tapos, ano lang yan, sakop lang yan, isang lugar. Kayo-kayo lang yan. Kayo-kayo lang. Kayo-kayo lang yan. Tapos iniimbita nyo ibang mga lahi, ganon. No? Read the Bible para hindi kayo maloko ng mga tao, para hindi kayo gagawing gatasan or hihingan lang kayo ng pera ng mga tao. Huwag ganon. Magbasa kayo ng Bible para hindi kayo maloko ng mga tao. Verse 7, balik tayo dito, no? 1 Samuel chapter 28. Then Saul said to his servants, "Find me a woman who is a medium." Sabi ni Saul, humanap ka ng babae na medium. Ibig sabihin niya pwedeng makipag-usap sa tao na pwedeng makipag-usap na nasa spiritual place. Kaya medium, siya yung pumapagitna sa physical plane at saka sa spiritual realm. Pero hindi ito gusto ni Almighty Father because it is unclean. Ha? Tuloy natin na find me a woman who is a medium that I may go to her and inquire of her. So bakit gusto ni Saul makipag-usap? Kasi ayaw ni Almighty Father makipag-usap kay Saul. Nakita natin dito, no? Hindi nakikipag-usap si Almighty Father kay Saul. Either by dreams or by Urim
yung Urim, meron yung mga high priest, di ba, or priests, kanilang mga ephod, or by the prophets. Kaya, he opted to find a woman who is a medium or a spiritist. Tuloy natin yun, that I may go to her and inquire of her. And his servant said to him, in fact, there is a woman who is a medium at Endor. Merong babae na medium sa Endor. Sabi ng kanyang mga servants. Verse 8, so Saul disguised himself and put on other clothes. Nag-disguise si Saul. Dahil syempre, king siya, ibang kanyang damit, iba yung tela ng damit niya, so nag-disguise siya. And he went and 2 men with him. So 3 sila, and they came to the woman by night. And he said, please conduct a seance for me. Ano ba ang seance? Yung tatawagin, magtatawag ng, ano bang seance? Yung magtatawag ka ng mga spirits. Contact with the dead. So this is ito. Yung seance, a meeting at which people attempt to make contact with the dead, especially through the agency of a medium. Gato ang ginawa ni King Saul. It's an abomination. So, it's necromancy. No? Pag ikaw, nagpe-pray ka sa isang patay na tao, necromancy yon. Kasi patay na yun eh. Bakit mo siya tinatawag? It's unclean. So, ngayon, example, pag may tinatawag kayo ng mga taong patay na, kahit relatives ninyo, sasabihin ninyo, halimbawa, kapatid ninyo, o tatay ninyo, ako sino mang mga patay, tapos nagpe-pray kayo, na ilapit mo ko kay Almighty Father, yun ay ipipray niya, diba, sa mga kapatid ninyo, o kapatid ko, sabihin mo kay Almighty Father, that's necromancy. Ayaw ni Almighty Father nun. If you want to pray, if you want to talk to the Lord through Jesus Christ. Don't choose your relatives who have died already, because that's necromancy. And also, even if you are praying to those people who said that they were saints, no? Saint siya, tapos namatay na siya, tapos tinatawag mo siya, ipatay na yon. Necromancy yon. Hindi, nagkaroon ng milagro yun eh. Sasabihin na yun, hindi, nagkaroon ng milagro yun. Bakit? Nahihinaan pa ba kayo sa milagro na ginawa ni Jesus Christ? Hindi ang specialization kasi ng santo na yon. Ano yun eh, santo ng mga doktor yon, specialization niya yun. Bakit? Si Jesus Christ, hindi ba siya nanggagamot lahat ng sakit? So, bakit tayo tatawag ng mga santo? Si Jesus Christ ang tatawagin natin, hindi yung mga taong patay na. Kahit pa sila ay servant of the Almighty Father and Jesus Christ, nung sila ay nababuhay dito, hindi natin sila dapat sambahin or pagdasalan. Dahil si Jesus Christ, buhay siya. So, yung mga santo, yung mga apostles, namatay sila. So, bakit natin sila pagdadasalan? Ang dadasalan natin yung buhay, si Jesus Christ. Sabihin nyo, hindi, buhay naman siya kay Almighty Father. Yung katawan ni Jesus Christ, ascended to heaven. Hindi nagkasala. Ngayon kayo nung kami magpipray, doon sa nagkasala o doon sa hindi nagkasala. Ba't hindi naiintindihan ng tao? Turo sa inyo ng mga sinungaling, customs and traditions ninyo. At dahil doon mapupunta kayo sa impyerno. Ngayon kung ayaw natin mapunta sa impyerno, huwag kayong magdasal sa mga santo. Ang dadasalan natin, si Jesus Christ, si Almighty Father, through the power of the Holy Spirit. Worship them in spirit and in truth. Kasi, pag patay na yung dinadasalan nyo, it's like a seance. It's like necromancy. Gaya ng ginagawa ni Saul, na patay na, tinatawag pa.
yung may gusto siyang patawagin, basahin natin. And he said, please conduct a seance for me and bring up for me the one I shall name to you. Mag-conduct ka sa akin ng seance. Tawagan mo yung taong namatay na at ipakita mo sa akin yung tao na bibigay ko sa yung pangalan. Verse 9. Then the woman said to him, look, you know what Saul has done. Itong issue, no? Sabi nung babae, itong issue kasi, alam mo naman, di ba, yung ginawa ni Saul? How he has cut off the mediums and the spiritists from the land. Pinaalis niya at pinatay niya yung mga medium tsaka mga spiritists of the land. Yun ang issue eh. Kaya ayoko na ng mga ganyan. Hindi na umaarte pa. Umaarte pa tong kausap ni Saul. Why then do you lay a snare for my life to cause me to die? Bakit mo ngayon ako pinipilit na gawin yan? Eh, mamamatay ako pag ginawa ko yan. Ayoko na, hindi na. Gagana yung medium. Verse 10, and Saul swore to her by the Lord, saying, as the Lord lives, no punishment shall come upon you for this thing. Hindi na may pa ni Saul si Almighty Father sa kanyang kadumihan. As the Lord lives, no punishment shall come upon you for this thing. Walang mangyayaring masama sa iyo. Walang mangyayaring masama dun sa babae, pero kay Saul, dahil galit si Almighty Father kay Saul, ginamit pa ni Saul ang pangalan ni Almighty Father. Si Saul ngayon ang mananagot. No? So, walang punishment na mangyayari dun sa babae. Dahil pinipilit siya ni Saul. Verse 11, then the woman said, whom shall I bring up for you? So, mandali pa lang kausap itong babae. Kung na ayaw pa, hindi, ayoko. Baka mangyari, karoon tayo ng issue dyan. Malaman mga kapitbahay, kung ano pang mangyari sa akin, napalis pa ako dito. Hindi. O, napilit naman. Then the woman said, whom shall I bring up for you? And he said, bring up Samuel for me. Si Samuel, tawagin mo. Para sa akin. Sabi ni Saul, sino ba ang pinapatawag mo sa akin? Si Samuel. Verse 12, when the woman saw Samuel, she cried out with a loud voice. Sa seance, nakita niya si Samuel. Kasi tinawag niya si Samuel. So si Samuel ang lumapit. She cried with a loud voice. Yung babae, yung medium. And the woman spoke to Saul saying, why have you deceived me? For you are of Saul. Bakit mo ako niloko? Ikaw pala si Saul eh. Tingnan mo, nakita ko si Samuel. Yun ang lumalapit kasi nga, kilala all over the land si Samuel kasi siya yung prophet of the Almighty Father and that he died already and was buried at Ramah. So nakita ng babae na si Samuel ang lumalapit. Ngayon niloko mo ako. Ikaw si Saul, sabi nung medium. Verse 13, and the king said to her, do not be afraid. Huwag ka matakot. What did you see? Huwag ka matakot. Ano ba nakikita mo? Sige na. And the woman said to Saul, I saw a spirit ascending out of the earth. Nakita ako ng spirit lumalabas galing sa earth. So he said to her, what is his form? Anong itsura niya? And she said, an old man is coming up. Isang matandang lalaki. And is covered with a mantle. Merong mantle daw. Yung lalaking matanda na lumalabas. Coming out of the earth. And Saul perceived that it was Samuel. So naisip niya ni Saul na si Samuel na yun. And he stooped his face to the ground and bowed down. Yumuko si Saul kay Samuel. Hindi tayo sure kung si Samuel to. Dahil ang nagtawag ay isang medium. So hindi tayo sure na kung si Samuel ba to na nagkatawang nagginaya lang ang itsura ni Samuel, no? And to verse 15, now Samuel said to Saul, why have you disturbed me by bringing me up? Bakit mo ako inistorbo? At binatawag mo ako?
And Saul answered, I am deeply distressed. Problemado ako, anxious ako, nervous ako, takot ako, malaki ang bigatin ko. For the Philistines make war against me. And God has departed from me and does not answer me anymore, neither by prophets nor by dreams. Therefore, I have called you that you may reveal to me what I should do. Kaya kita pinatawag sa isang medium, Samuel, kasi malaki ang problema ko. May war against the Philistines padating. Si Almighty Father wala na sa akin, hindi niya na ako sinasagot, either by dreams or by prophets or by Urim. Kaya tinawag kita para sabihin mo sa akin kung anong dapat kong gawin. Then Samuel said, why do you ask me, seeing the Lord has departed from you and has become your enemy? Bakit ako ang tinatanong mo? Alam mo naman na si Almighty Father ay umalis na sa iyo at naging kalaban mo na. Bakit naging kalaban ni Saul, si Almighty Father? Because of insecurity, envy, jealousy, and attempting to kill David. Thrice, 3 times gusto niyang ipin si David sa wall. Twice, hinahunt niya si David, Hindi siya nakikinig sa salita ni Almighty Father, yung tungkol sa offering, siya na gumawa. Nagdesisyon na siya ng sarili niya. Kahit hindi siya pwedeng mag-offer, siya ang nag-offer. Itong si Saul. Matigas ang ulo niya, arrogant siya, gumawa siya ng sariling monumento para sa sarili niya. Binibigyan niya ng pagpupuga yung sarili niya. At saka, hindi niya piyatay yung king ng mga Amalekites. Tapos yung mga magagandang mga animals kinuha niya. Yun ang kasalanan niya. And the Lord has done for himself as he spoke by me. Si Almighty Father, sabi ni Samuel, ang gagawin niyang king ay si David. Kung anong sinabi niya, yun na yun. Hindi na yung mababale, hindi na maiiba yun. Kung ano nagsabi ni Almighty Father, kung anong desisyon ni Almighty Father, yun na yun. For the Lord has torn the kingdom out of your hand. Wala na sa kamay mo ang kingdom of Israel. Tatanggalin. Or tinanggal na. And given it to your neighbor, David. Tinanggal na sa kamay mo. Kasi nga, David has been anointed already as the next king. So, tinanggal na. Verse 18. Because you did not obey the voice of the Lord, nor execute his fierce wrath upon Amalek. Therefore, the Lord has done this thing to you this day. Kaya ginawa sa iyo ito ni Almighty Father na kakalabanin ka ng mga Philistines. Ngayon takot na takot ka dahil ikaw ay disobedient kay Almighty Father. Hindi mo sinunod yung kanyang utos tungkol sa mga Amalekites. So, nagpatong-patong yung kasalanan ni Saul. Kahit nagpatong-patong yung kasalanan niya, hindi siya humingi ng tawad kay Almighty Father. Bagkos, instead, nagmatigas siya. Stubborn. Dahil nga, feeling niya, king ako eh. Ako na, andito yung power. Hawak ako ng power, wealth, and fame. So, alamin natin, no? May mga bagay na kung anong meron tayo ngayon. Hindi natin may pagmamalaki yan. Sa ngayon, may powerful ka. Sa ngayon, mayaman ka. Sa ngayon, famous ka. Dating ng oras. Tatanggalin lahat ni Almighty Father yan. So, anong matitira sa atin? Ngayon pa lang, lumapit tayo sa tatay natin. Magpakumbaba tayo. Dahil siya ang nakakaintindi sa atin, siya ang tunay na nagmamahal sa atin.
dumating tayo sa mundo na to na wala tayong dala-dala. At aalis tayo sa mundo na to na wala rin tayong dala. Verse 19, ituloy natin, ano? Moreover, the Lord will also deliver Israel with you into the hand of the Philistines. Matatalo rin ang mga Israelites. He will deliver Israel with you. Damay ang buong kingdom of Israel. Dahil sa kasalanan mo. Ibibigay sila sa mga Philistines. Matatalo sila. And tomorrow, you and your sons will be with me. Bukas, ikaw at ang iyong mga anak ay magiging kasama ko na. Meaning, mamamatay kayo bukas. And the Lord will also deliver the army of Israel into the hand of the Philistines. Hindi lang yung buong kingdom of Israel ang mapupunta sa Philistines, kundi pati yung army of Israel. Dahil si King Saul ay matigas ang ulo. So damay-damay. Verse 20, immediately Saul fell full length on the ground and was dreadfully afraid because of the words of Samuel. Alam natin na merong depression and anxiety si Saul. Kaya he fell full length on the ground and was dreadfully afraid because of the words of Samuel. And there was no strength in him, for he had eaten no food all day or all night. Nangihina na si Saul. Hindi siya kumakain umaga at gabi. Hindi siya makakain. Dahil nga sa kanyang problema, pinoproblema niya yung kanyang kingdom. Inaako na niya, no? Inangkin na niya yung kingdom ng Israel. Inangkin niya na parang kanya. Kahit hindi naman kanya. Verse 21, and the woman came to Saul and saw that he was severely troubled and said to him, look, your maidservant has obeyed your voice. And I have put my life in my hands, and heeded the words which you spoke to me. Sabi ng babae. So natapos na yung usapan ni Samuel. Hindi natin alam kung totoong espiritu ni Samuel o ginagaya lang si Samuel. Pero takot na takot si Saul. At yung sinabi naman ni Samuel dito ay totoo. Lahat. And the woman came to Saul. So natapos na yung seance, no? So yung babae lumapit kay Saul. At namomroblema si Saul. Ngayon sabi ng babae, nung medium, look, your maidservant has obeyed your voice, and I have put my life in my hands and heeded the words which you spoke to me. Now therefore, please heed also the voice of your maidservant. Let me set a piece of bread before you, and eat that you may have strength when you go on your way. So, bigyan mo ako ng pagkakataon na pakainin naman ikaw. Kasi, nangihina ka na. Magbibigay ako ng piece of bread. Makinig kayo sa akin. Sabi nung babae. Bago kayo umalis, kumain muna kayo. Verse 23, but he refused and said, I will not eat. Ayaw niyang kumain. Ayaw kumain ni Saul. But his servants, together with the woman, urged him, and he heeded their voice. Pinilit siya ng kanyang dalawang kasama at ng babae na kumain siya. Then he arose from the ground and sat on the bed. So pumayag na siya, nakakain siya. So ginawa niya, tumayo na siya sa ground. Dahil wala naman nun, walang ano nun, hindi naman sementado, no? Ground lang noon. Pag tent, tapos magtatayo ka ng bahay. So, yung lupa lang talaga. And sat on the bed. Now the woman had a fatted calf in the house, and she hastened to kill it. So meron siyang bata-bae na baka sa bahay niya. Pinatay niya yung baka.
Yung calf. Batang baka. Na baka. Cow. Batang cow. Kasi calf. And she took flour and kneaded it, and baked unleavened bread from it. Naggawa pa siya ng tinapay. At bake pa siya ng unleavened bread. Matagal na proseso to, no? Kasi pinatay niya yung calf. Tapos gumawa pa siya ng tinapay. So may flour doon, asin at olive oil. Yun ang ingredient ng unleavened bread. Verse 25, so she brought it before Saul and his servants, and they ate. Then they arose and went away that night. So pagkatapos kumain ni Saul at ng kanyang dalawang servant, umalis na sila sa bahay ng medium. Dito tayo sa 1 Samuel chapter 29. So, simultaneous ito, ha? Yung side nung kay Saul at side nung kay David. Si David, nandito siya sa mga Philistines, di ba? Basahin natin 1 Samuel chapter 29. Then the Philistines gathered together all their armies at Aphek, and the Israelites had camped by a mountain, which is in Jezreel. Jezreel ay Megiddo, or Armageddon. No? Yun yung Jezreel. So, malawak na lugar kasi yun, Megiddo, yung Jezreel. Kung i-check nyo ngayon, open space na plain. And the lords of the Philistines passed in review by hundreds and by thousands, but David and his men passed in review at the rear with Achish. So dumadaan yung mga lords of the Philistines, yung mga leader, yung mga kings ng Philistines, kasi nga 'di ba 5 sila. Pero si David and his men passed in review at the rear with Achish. Pero si David nasa likod siya, pati na yung kanyang mga 600 men, under kay Achish. Nasa likod sila ni Achish. Then the princes of the Philistines said, or the lords or the kings, ang sabi nila, nung apat, what are these Hebrews doing here? And Achish said to the princes of the Philistines, is this not David, the servant of Saul, king of Israel, who has been with me these days, or these years? Kasi nga, di ba, 1 year and 4 months na si David under the wings of Achish. Di ba ito si David, yung servant ni Saul, na king ng Israel? Nasa sa akin siyang pangangalaga ng 1 year and 4 months. And to this day, I have found no fault in him since he defected to me. Hanggang ngayon, wala akong nakitang mali sa mga ginawa niya. Kaya, andito pa rin siya hanggang ngayon sa akin. Simula nung umalis siya sa lugar nila at lumipat sa akin, wala akong nakitang mali sa kanyang mga ginawa. Verse 4 of 1 Samuel chapter 29. But the princes of the Philistines were angry with him. So the princes of the Philistines said to him, make this fellow return, that he may go back to the place which you have appointed for him, and not let him go down with us to battle, lest in the battle he become our adversary. For with what could he reconcile himself to his master, if not with the heads of these men? So, 5 princes yon, or 5 lords, or 5 kings of the Philistines. Si Achish, kampi siya kay David para isama si David sa battle against the Israelites. 4 ang ayaw. So, yung dilemma ni David, no, dito sa 1 Samuel chapter 27 na binasa natin, na isasama siya ni Achish sa battle
against the Israelites. Yun ang dilemma, di ba? Sorry, 1 Samuel chapter, yeah, tama, 1 Samuel chapter 27, no? (27 and 28). Ngayon, itong si David, syempre, mga kapatid niya yon, kakalabanin ba niya si King Saul? Malaki ang respeto niya kay King Saul, anointed by the Holy Father. Yun ang tawag ni David kay Saul, kahit na ilang beses siyang tangkaan na patayin. So, paano nangyari na ni-reject si David nitong 4 na kings of the Philistines? Gawa to ni Almighty Father. Sinave ni Almighty Father si David para hindi niya mapatay yung kanyang mga kapatid, yung mga fellow Israelites niya. Sometimes, no, napupunta tayo sa we are stuck in a rock and a hard place, or stuck between a rock and a hard place. Naiintindihan niya ibig sabihin yun? Yung hindi mo alam kung ano yung decision mo sa buhay. Ngayon, anong gagawin natin? Si Almighty Father lahat ang gagawa ng paraan to save us. Tingnan mo, hindi na kailangan hindi na kailangan umayaw pa ni David kay Achish, kundi meron nang nag-oppose na hindi isama si David. So si Almighty Father ang gumawa ng way para hindi na masaktan ni David ang kanyang mga brethren. So tayo, ganun din, may mga bagay tayong decision sa buhay na hindi natin alam kung paano ang gagawin natin. Baka may masaktang tao, ganun, or itong taong to nakatulong sa akin, pero itong tao na to kailangan protektahan ko rin. May ganong nangyayari sa buhay natin. At na-experience ko na rin yun, no? Yung mga pagdidesisyon na ganyan. Si Almighty Father ang gagawa ng paraan. Example, nakipag-usap ka na sa isang tao na makikipag-meet ka, pupunta ka ng lugar, ipagdadrive mo sila. No, usapan na yon. Tapos ngayon, meron kang dapat gawin. So, hindi mo magagawa yun. Hindi mo naman masabi sa kanila ng diretso, hindi pwede, may gagawin ako. So, tuliro ka, hindi mo alam ang gagawin mo. Anong gagawin niya natin? Seek God's advice. Seek His will. Lord, tulungan mo ako. Ganito kasi ang nangyayari sa akin. Ikaw ang gumawa ng way para mawala ako sa gatong dilema. Si Almighty Father ang gagawa ng way. Gagawa siya ng miracle. Up to now, gumagawa ng miracle si Almighty Father. Hindi mo alam na miracle yun. Hindi mo kasi, may mga tao hindi nila ma-distinguish kung ano ang miracle sa hindi. Pero yung mga bagay na nangyayari sa atin, it's the will of the Almighty Father. It's a miracle. Hindi natin hawak ang mga events. Hindi natin hawak ang utak ng tao. May mga akala natin na isang tao matigas ang ulo, pero hindi naman. Pero ipagpe-pray natin, lahat ilalapit natin kay Almighty Father. Dahil si Almighty Father, nag-aantay lang siya. Gusto niya kausapin natin siya. Magpasakop tayo sa tatay natin. Dahil gusto ni Almighty Father, ina-acknowledge natin siya dahil tatay natin siya. Napakabait ni Almighty Father. Kaya mahal na mahal ni Jesus Christ, si Almighty Father. Utmost respect to the Holy God, si Jesus Christ.
Dahil si Almighty Father, He Himself, He is humble, He is mighty, He is holy, He is loving, He is righteous, and He is good. Sa Kanya, Siya ang tunay na good. Si Almighty Father, our God. So tayo, mga anak niya, hindi niya tayo pababayaan. Ano lang ang kailangan natin gawin? Pray to our Father. In spirit and in truth. Acknowledge Him. Obey His commands. Trust in Jesus Christ as what our Father had ordered us. Listen to Him. Sabi ni Almighty Father, listen to Jesus. Kaya yun ang gagawin natin. Araw-araw, marami tayong problema sa buhay dumarating. Hindi matapos. Kasi hindi matapos. Pag gano'n, ano? Hindi matatapos. Kasi, dito tayo sa testing site. Hindi matapos yung exam natin. Hanggat nandito tayo sa mundo, yung exam natin continues. Paano tayo makakapasa sa exam natin? Pray to the Almighty Father. Lord, tulungan mo ako sa exam. Dito sa buhay namin. Ikaw lang ang malalapitan ko. Ikaw lang ang makakatulong sa akin. Ang purpose ng buhay namin, kaya kami nandito sa mundo, is to pass through a test. Refined in silver. Tested in gold. Alam naman natin yan, di ba? Ano nga ang version? Nalimutan ko na. Zechariah chapter 13 verse 9. I will bring the 1/3 through the fire. Will refine them as silver is refined and test them as gold is tested. They will call on my name. Tatawagan natin ang pangalan ni Almighty Father. And I will answer them. Paano natin tatawagan ang pangalan ni Almighty Father? We will use the name of Jesus Christ. At sasagutin tayo ni Almighty Father. I will say, this is my people. And each one will say, the Lord is my God. Thank you, and God loves us all so much.